Sa pagpapatuloy ng kwento mula sa nakaraang episode, nang si Hanbom at Kizu ay pumunta sa tunel kung saan naganap ang aksidente ng pamilya niya noon. Naalala ni Hanbom ang mga alaala ng nakaraan kaya sinabi niya kay Kizu na ang tiyuhin niya ay namatay dahil sa pagliligtas sa kanya at noon, nang dalhin siya ng kanyang mga magulang upang bisitahin ang kanyang lola sa hating gabi. May isang sasakyan na patuloy na umiikot-ikot mula sa kabilang direksyon at malakas na bumangga sa sasakyan ng pamilya ni Hanbom, dahilan upang ito ay tumaob sa kalsada. Noon, ang tiyuhin ni Kizu, si Kiwon, ay nagmaneho patungo sa tunel na ito na may dalang kamera sa sasakyan nang makita niya ang isang sasakyang na aksidente. Iniligtas ni Kiwon ang batang babae na gumagalaw pa sa sasakyan. Nang tanungin niya ang pangalan nito, sinabi ni Hanbom na mula pagkabata siya ay palaging may sakit. Kaya tinawag siya ng kanyang lola na Giangsu dahil ito ay nangangahulugang mahabang buhay. Sinabi ni Kiwon na hinintay niya ang daan patungo sa underworld, mayroon siyang pamangkin na kasing edad niya, at ang kanyang nais ay makita ang kanyang pamangkin na tumanda. Ipinaalam din niya na kailangan niyang lumabas upang makakuha ng signal para tumawag ng tulong. Pagkatapos, kinuha ni Kiwon ang kanyang kamera at ibinigay kay Hanbom. Sinabing ito ay isang mahiwagang kamera na maaaring magligtas kahit sa mga patay. Sinabihan niya siyang yakapin ito ng mahigpit, nang tanungin ni Hanbom kung makakatulong ito sa kanyang mga magulang, na nahimik lamang si Kiwon at sinabing babalik siya agad. Ngunit hindi na nakabalik si Kiwon nang makakita si Hanbom ng sasakyang papasok sa tunel. Sumigaw siya sa likod ng sasakyan ng kanyang pamilya habang mahigpit na hawak ang kamera. May isang lalaki na pumulot ng telepono at inutusan ang isa pang lalaki na tapusin ang lalaking iyon kung ayaw nilang ma-report sa pulis. Pagkatapos, nahimatay si Hanbom sa liwanag ng kapangyarihan ng kamera. Ngayon, nang sabihin ni Hanbom kay Kizu na namatay ang tiyuhin niya dahil sa pagliligtas sa kanya. Nalaman din ni Kizu kung paano namatay ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos, huminto si Kizu sa isang rest stop para kumain. Habang patuloy na sinusuri at nagdududa si Hanbom kung ang dalawang bumalik para pulutin ang telepono noon ay sina Songtae at Honshu at gustong-gusto niyang mahanap ang pumatay kay Kiwon. Ngunit hiniling ni Kizu kay Hanbom na huwag sisihin ang sarili. Sinabi ng tiyuhin niya na gusto niyang makita siyang tumanda, ibig sabihin, hawak niya ang kamera upang hanapin ang daan patungo sa underworld upang maalis ang sumpa. Dahil sa kanya nalaman ni Kizu ang katotohanan ito, ang pagkamatay ng tiyuhin niya ay hindi dahil kay Hanbom. Matutuwa ang tiyuhin niya na makita na lumaki na si Giangsu. Pagkatapos, nang ihatid ni Kizu si Hanbom sa bahay, tinanong niya kung kailan maalala ni Hanbom ang mga alaala noong alagaan siya nito sa loob ng 2 buwan. Dahil sa pag-aalaga sa kanya, tumanda siya ng 10 taon. Noon, si Hanbom ay parang multo, natatakot sa multo at kumakain pa ng sobra. Kung naalala na niya ang lahat, ngunit nagpapanggap na hindi dahil nahihiya, sinabi ni Hanbom na gumagawa lang ng kwento si Kizu. Dahil noong 12 taong gulang siya, hindi siya masama ang ugali. Pagkatapos, niyakap ni Kizu si Hanbom at sinabi na mula ngayon, kalimutan niya ang mga masasamang alaala at isipin lamang ang mga magagandang alaala kasama niya. Samantala, si Won ay pagod na sa paghintay ng mensahe mula kay Masungho at tinanong si Hanbom kung sakaling may humiling sa kanya na huwag na mag-blind date, pero 2 araw na walang komunikasyon mula sa kanya, ano kaya ang ibig sabihin? Sinabi ni Hanbom na ang paglubog ng barko ay nangangahulugan ng disbandment, kaya okay lang, nainis si Ji-won nang marinig ito. Nang dumating si Namgu sa bahay, biglang tumakbo palabas ang asawang si Naze. Lumabas ang ina at pinigilan si Naze na makipagkita sa kanyang kalaguyo dahil 3 buwan pa lang mula nang mamatay ang kanyang manugang. Ngunit sinabi ni Naze na may gusto siyang sabihin. Pagkatapos, sinundan ni Namgu ang kanyang asawa sa isang templo. Pumasok si Naze at lumuhod. Sinabing galit na galit sa kanya ang asawa, kaya hindi ito makakaalis sa mundo. Tama ba na kinamumuhian siya nito? Ibigay mo lahat ng mga alaala natin, di ba? Tunay kang masamang babae, o baka natatakot ako na makikipagkita ka sa lalaking iyon, ikaw ang hindi direktang pumatay sa akin, kaya paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na umasa ng kaligayahan? Hindi ka magiging masaya, kaya pakikalmahan mo ako para makahinga ka kahit kaunti. Narinig ito ni Namgu at umiyak kasama ang kanyang asawa at sinabi, pasensya na, aalis na ako. Pumunta si Hanbom kay Kim Hantron, ang kapatid na babae, at hiniling sa batang babae na pirmahan ang kasunduan upang ilathala ang impormasyon tungkol sa kaso ng kanyang kuya, at nangako na lilinisin ang pangalan ng kanyang kuya. Ikinuwento rin ni Hanbom na sina Songtae at Hongchu ay dating nasangkot sa aksidente sa isang tunel 25 taon na ang nakalipas, dahil ako ang tanging nakaligtas sa aksidenteng iyon. Agad na natanggap ni Ministro Lee Hyun ang ulat na si Abogada Hanbom ay nagsumite ng kahilingan upang ilathala ang impormasyon tungkol sa kaso ng pagpatay sa villa noon. Kasama na rin ang impormasyon tungkol sa aksidente sa tunel 25 taon na ang nakalipas dahil siya ang tanging nakaligtas sa aksidenteng iyon. Pagkatapos, patuloy na pinutol ng ministro ang mga tawag mula kay Kim Song-soo, nakasalukuyang nakakulong sa isang sugalan dahil sa malaking utang sa mga nagpapautang ng sugalan. Nagmakaawa siya at sinabi na malapit siya sa ministro ng hustisya na siguradong magbabayad ng kanyang utang. Binigyan siya ng mga nagpapautang ng 2 araw upang makahanap ng pera para sa utang. Sa studio ng litrato, nagte-text si Sungho kay Ji-won na inaapi siya ng masamang may-ari ng tindahan. Ngunit bago maipadala, dinala ni Kizu ang isang tambak ng libro at hiniling kay Sungho na alamin kung may daan o pintuan patungo sa underworld. Siguradong natuklasan ng tiyuhin ko ang paraan upang maalis ang sumpa. Ngunit sinabi ni Sungho na parang hinintay ang karayom sa dagat ito at tinanong kung bakit hindi tumutulong si Namgu. Sinabi ni Kizu na hinintay niya si Kim Song-soo, ang may-ari ng villa, na gumagala sa mga sugalan, at determinado siyang mahanap siya. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Sungho ng text mula kay Ji-won na nagsasabing pupunta siya sa isang blind date, kaya nagpasya siyang umalis sa kanyang posisyon sa gitna ng sigawan ng may-ari ng tindahan na si Kizu. Hawak ni Namgu ang larawan ni Kim Song-soo at hinintay siya sa isang sugalan. Pagkatapos, tumakbo si Kim Song-soo palabas sa takot dahil hinintay siya ng mga nagpapautang. Nang makalampas siya sa pintuan, tinulungan siya ni Namgu na harangan ang mga nagpapautang upang makatakas. Tumakbo si Sungho sa isang cave at nakita si Ji-won na nasa blind date kasama ang isang binata.
Kaya naglibot siya sa paligid ngunit nagpa siya na pumasok sa katawan ng lalaking nakaupo sa harap ni Ji-won. Pagkatapos marinig ang isang sinabi ng lalaki. Naramdaman ni Ji-won na si Sung-ho ang nasa loob ng lalaki kaya tinanong niya kung bakit hindi siya kinontak. Narinig niyang ang lalaking ito ay isang AK employee sa isang global na kumpanya, may sweldo na 70 milyon bawat taon. Matangkad at gwapo pa, tumingin si Sung-ho sa salamin at sinabi na hindi naman gwapo, marami nito sa probinsya ko. Tiningnan niya ang kanyang relo at nakita na 25 segundo na lang ang natitira. Kaya sinabi niya na inaapi siya ng masamang may-ari ng tindahan at kailangang gumawa ng maraming trabaho. Kaya hinintay niya si Ji-won sa susunod na Biyernes ng gabi sa Gangnam Station. Doon sila opisyal na magkikita. Pagkatapos, umalis si Sung-ho sa katawan ng binata. Humingi ng paumanhin si Ji-won dahil kailangan niyang umalis. Babayaran niya ang bill bilang paghingi ng paumanhin. Lumakad siya at bumulong paano. Naman ang isang multo ay inaapi rin ng may-ari, si Pulis Lee Sun-ho. Pumunta si Lee Sun-ho kay Inay Kim Hyon-joon at sinabing ipinakilala siya ng may-ari ng studio na si Kizu. Pagkatapos ay ipinakita ang kanyang badge ng pulis upang makakuha ng tiwala. Ipinakita rin ng ina ang larawan kasama ang kanyang yumaong anak na kuha noong nakaraang buwan at sinabing hindi niya inaasahan na makikita muli ang kanyang anak. Hindi rin siya makapaniwala na may studio na kumukuha ng larawan kasama ang mga patay. Umalis si Pulis Sun-ho at hindi naniwala sa mga sinabi ng matanda, ngunit naalala na ipinakilala rin siya ni Kizu bilang photographer ng mga multo, kaya naguluhan siya. Si Ji-won ay naghintay sa meeting place at patuloy na nakatingin sa pintuan habang umaasa kay Sung-ho. Nang makita ang isang gwapong lalaki na may kandila, kinilala agad ni Ji-won na si Sung-ho iyon na pumasok sa katawan. Hiniling ni Ji-won kay Sung-ho na patayin ang kandila dahil hindi siya ang bida sa Crash Landing on You. Sinabi ni Sung-ho na nagmamadali siyang bumili ng kandila. Kaya halos 0 minuto na, tumakbo siya palabas. Pagkatapos, isang babae na may hawak ng parehong kandila ang pumasok at sinabing nagmadali siya sa pagpili ng katawan at masayang naglakad silang dalawa. Pagkatapos, pinindot ng babae ang pindutan at muling lumitaw sa katawan ng ibang lalaki. Nagpatuloy ang masayang paglalakbay kasama si Ji-won. Masayang kumain sina Sung-ho at Ji-won. Mabilis na sinubuan ni Ji-won ang isang matandang babae na puti na ang buhok. Pagkatapos ay pumili ng accessories kasama ang isang babae at nagpa-picture ng pag-ibig. Nagpatuloy ang paglalakbay at bawat 0 minuto ay nagpapalit ng katawan. Nagkaroon pa ng isang album ng mga larawan. Hinawakan ni Ji-won ang kamay ng maraming katawan habang naglalakad sa kalye at nakaramdam ng kaligayahan kasama ang multong si Sung-ho habang si Kizu ay nakaupo at nag-aaral ng mga dokumento sa studio. Dumating si Han-bom at niyakap siya mula sa likod. Hiniram ni Han-bom ang diary ng studio upang maibalik ang mga alaala noong siya ay 12 taong gulang sa studio. Nang ibigay ni Kizu ang diary, hinikayat ni Han-bom si Kizu na lumabas at maglakad-lakad. Nagplano si Ji-won na uminom ng beer, ngunit pinigilan siya ni Sung-ho dahil natakot na baka bumalik ang tumor niya. Tinanong din ni Ji-won kung sinadya niyang paalisin ang mga nakaupo sa kanyang posisyon sa kumpanya upang hindi sila mamatay sa sobrang trabaho tulad niya. Sinabi ni Sung-ho na kahit hindi siya na-promote bilang assistant noon, ngayon ang pinakamasayang sandali niya kahit hindi siya tao. Hinawakan ni Ji-won ang kamay ni Sung-ho at sinabing masaya rin siya. Balak sanang halikan ni Sung-ho si Ji-won, ngunit tumunog ang telepono dahil malapit nang matapos ang oras. Kaya mabilis siyang tumakbo at umalis sa katawan ng lalaki. Sa sandaling iyon, dumating sina Kizu at Han-bom sa lugar at nakipag-usap kay Sung-ho. Lumitaw si Ji-uong at tinanong si Han-bom kung tinawag niya si Sung-ho. Paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang Sung-ho? Nakita mo ba siya? Hiniling ni Kizu na bumalik silang lahat sa studio para mag-usap. Nakatakas si Kim Song sumula sa sugalan at sinubukang sumakay ng taxi. Ngunit walang gustong magsakay sa isang lasing. Patuloy siyang tumawag kay Ministro Lee Hyun. At may isang taxi na pumayag na isakay siya. Ngunit ang manibela ng taxi ay kusang gumalaw at ang nagmamaneho ay si Nam-gu. Binuksan ni Kizu ang pinto ng studio at pinapasok si Ji-won. Pagkatapos ipaliwanag ni Han-bom ang tungkol sa studio. Sinabi ni Ji-won, kay Sung-ho na pala, matagal na pala siyang kapitbahay niya. At nagpapanggap pang hindi mo ako kilala. Sinabi agad ni Han-bom na nasa kanan siya, hindi sa kaliwa. Napagtanto ni Ji-won na si Kizu ang masamang may-ari ng studio na madalas kinukutya ni Sung-ho. Umiti lang si Sung-ho at sinabi ko namang mabuti, baka narinig niyang masama. Bumalik si Nam-gu at inihayag na dinala na niya si Kim Song-soo. Tinanong ni Nam-gu kung patay na ang babaeng ito. Sumigaw ng malakas si Han-bom na nagpagulat kay Ji-won. Tinanong din ng babae kung may ibang multo pa rito. Sumakay si Kizu sa taxi para kausapin si Kim Song-soo at tinanong kung kilala niya si Kim Hyon-tron. Nilock din ni Nam-gu ang pinto ng taxi. Tinanong ni Kizu kung hiniram ni Lee Hyun ang pagkakakilanlan niya para magparehistro ng villa noon. Kilala ba niya sina Song-ki at Hong Chu na hindi pinatay ni Kim Hyon-choi? Kaya ba hinintay ng tunay na salarin siya kung may nais sabihin? Makipag-ugnayan sa kanya dahil mas ligtas siya kaysa kay Ministro Lee Hyun. Pagkatapos, binuksan ni Nam-gu ang pinto ng taxi para makaalis ang lalaki. Tumawag agad ito sa isang tao para ikwento ang nangyari at hiniling na makatanggap ng 100 milyon. Kung hindi, sasabihin niyang ang tunay na salarin ang pumatay. Umuwi si Ji-won at tinanong kay Han-bom ang itsura ni Assistant Sung-ho. Sinabi ni Han-bom na matangkad siya, malapad ang balikat, maputi ang balat na parang babae, kasing puti ng aktres na si Ji-won sa Bread King. Nagsalita si Nam-gu at hiniling kay Kizu na sunugin ang mga alaala ng
kanilang mag-asawa dahil wala na siyang dahilan para manatili. Pagkatapos malutas ang kaso ni Kim Hyon-tron, kukuha siya ng solong larawan at aalis. Ngunit hiniling niyang tulungan siyang makipagkita sa may-ari ng flower shop na si Min Han. Nakaupo si Han Bom sa bus at binabasa ang diary ni Kizu tungkol sa kanya noong bata pa. Bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkagulo sa studio. Gumawa si Kizu ng proteksyon gamit ang asin at pulang beans para ilayo ang masasamang espiritu. Napagtanto ni Han Bom na si Kizu ang gumawa ng proteksyon para sa kanya, kaya tumakbo siya kay Kizu, niyakap at hinalikan siya. Sinabing nakaligtas siya dahil sa proteksyong ginawa niya. Hinaplos ang buhok ni Kizu at pinuri siyang magaling. Tinawag ni Kizu si Gyang-soo at naghalikan muli sila. Kinabukasan, nag-text si Kizu kay Han Bom na maglaro sila sa Ferris wheel sa amusement park. Napagtanto ni Han Bom na siya ang nagyaya kay Kizu sa larong ito noong 12 anyos siya sa studio. Sinabi ni Kizu sa dalawang kaibigang multo na nag-text si Kim Song-soo na kung hindi siya makontak hanggang gabi, pumunta sa address na ito. Sinabi ni Namgu na pupunta siya sa mga sugalan para hanapin siya, habang sina Kizu at Sung-ho ay pupunta sa apartment. Pumunta sila sa isang kondominium, ngunit hindi alam kung aling unit ang tinutukoy ni Kim Song-soo. Nag-doorbell si Kizu sa isang random na bahay at nagpanggap bilang pulis, habang si Sung-ho ay sumingit para maghanap. Ngunit walang bakas ni Kim Song-soo kaya lumipat sila sa ibang unit. Pagkatapos guluhin ang maraming unit, dumating ang guard ng kondo para hanapin ang nagdo-doorbell sa palapag. Pumasok si Sung-ho sa katawan ng guard at sinabing bababa siya sa security room para tingnan ang key. Pumasok si Kizu sa huling unit ng palapag, nakita ang isang kahon, binuksan ito at nagulat nang makita ang missing poster ng kanyang tiyuhin na si Ki-won, na amoy ang disinfectant sa banyo, at natuklasan si Kim Song-soo na nakahandusay doon. Dumating si Han Bom sa amusement park at kinakabahang hinintay si Kizu. Tinawagan niya ito, ngunit hindi makontak. Biglang nabangga si Han Bom ng isang tao, kaya nahulog ang kanyang telepono, nang yumuko siya para pulutin ito. Bumalik ang alaala ng aksidente noon, nang nagtago siya sa likod ng sasakyan ng kanyang pamilya. 3 lalaki ang lumabas mula sa isang sasakyan, isang lalaki ang pumulot ng telepono at ibinigay sa isang nakaputi. Inutusan itong tapusin si Tiyuhin Ki-won na nabundol sa labas. Pagkatapos ay tumawag ito sa kanyang ama at sinabing aksidenteng nabundol niya ang isang bagay. Napagtanto ni Han Bom na bukod kina Song-tae at Hong Chu, may isa pang kasama, habang si Kizu ay patuloy na nagsisiyasat sa bahay. Nakita niya ang larawan ng binata mula sa alaala ni Han Bom, anak ito ni Ministro Lee Hyun. Biglang lumitaw si Pulis Lee Son-ho, at sa likod niya ang masamang espiritu na gustong wasakin si Kizu. Napagtanto ni Kizu na si Son-ho, anak ni Lee Hyun, ang tunay na pumatay kina Song-tae, Hong Chu, at Kim Hyon-tron. Sinabi ni Son-ho na natagpuan niya ang flyer ilang araw na ang nakalipas, kaya nalaman niyang si Kizu ang pamangkin ng lalaking nabundol niya. Kinuha niya ang flyer, tinugma ito sa mukha ni Kizu, at ikinuwento ang detalye ng aksidente noon. Siya ang nagmaneho ng sasakyan, kasama sina Song-tae at Hong Chu habang lasing, dahil ang kanyang ama ay nasa prokurador. Wala siyang kinatakutan pagpasok sa tunel. Nawalan siya ng kontrol at nabundol ang sasakyan ng pamilya ni Han Bom. Bumaba siya para tingnan ang sitwasyon at tatakbo na sana sa kanyang ama. Ngunit nang makakita ng gumagalaw na kamay, nahulog niya ang telepono, nagpanik siya at nagtakas kasama ang mga kasama. Pinigilan niya si Hong Chu na tumawag sa pulis at binalaan na hindi sila tutulungan ng kanyang ama dahil magkakasabwat na sila. Napansin niyang naiwan ang kanyang telepono sa lugar. Kaya bumalik sila para hanapin at sinadyang bundulin si Tiyuhin Ki-won para wasakin ang ebidensya. Pagkatapos ay nagmaneho ulit sa tunel. Sinabi ni Son-ho na hindi niya gusto ang hitsura ni Tiyuhin Ki-won na masigasig sa pagliligtas. Ngunit bilang kabayaran, marami siyang nahuling kriminal sa mga nakaraang taon. Tungkol naman kina Song-tae at Hong Chu, pagkalipas ng mahigit 0 taon, patuloy silang nanghihingi ng pera sa kanyang ama gamit ang kanilang record. Kaya nagplano siyang tapusin sila. Sinabi niya sa kanyang ama na may bilya sa Angyang. Ipapapatay niya ang mga kamera para makapasok sila at magnakaw, dahil ang villa ay nakapangalan sa isang nasa ibang bansa, kaya ligtas sila. Ngunit kailangan nila ng isang tanga bilang scapegoat. Nang pumasok sina Song-tae at Hong Chu sa bahay, naroon na si Son-ho. Sinabi niyang pinatay na ang mga security camera. Nagsimula silang mangolekta ng ginto at pera mula sa safe. Inimbitahan niya silang uminom ng alak. Masayang sumunod ang dalawa kahit hindi siya uminom, makalipas ang ilang sandali. Nahimatay sila dahil sa alak na may lason. Kinuha niya ang martilyo para tapusin sila. Ginamit niya ang telepono ni Hong Chu para mag-text kay Kim Hyon-tron na pumasok at tumulong sa pagnanakaw. Nang makapasok si Kim Hyon-tron at makita ang dalawang nakahandusay, nagpanik siya at tumakbo palabas. Si Son-ho naman ay lumabas sa likod, ngunit nakita siya ni Kim Song-soo. Inanyayahan ko si Kim Song-soo sa bahay para ibigay ang 100 milyong won ayon sa kanyang hinihingi upang manahimik tungkol sa nangyari noon, at ginamit ko ang lubid para sakalin siya.
ngunit nakawala siya. Biglang umangat siya sa ere at nawala ng hininga. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang masamang espiritu na nag-utos na alisin ko ang lahat ng hadlang sa aking landas, at ang itim na usok ay muling pumasok kay Lee Sun-ho. Hinugot ni Sun-ho ang kutsilyo upang salakayin si Kizu na kontrolado ng masamang espiritu. Sa huli, naitusok niya ang kutsilyo kay Kizu. Ginamit ni Kizu ang natitirang lakas para labanan ito at tumakas palabas. Hinabol siya ni Sun-ho. Nakababa si Kizu sa hagdan at nakarating sa mataong lugar. Kaya itinago ni Sun-ho ang kutsilyo, ngunit nawalan na ng malay si Kizu. Paulit-ulit na tinawagan ni Han Bom si Kizu, ngunit hindi sumasagot. Nakita niya si Kizu na papalapit sa kanya, ngunit nang tumakbo siya, dumaan siya sa katawan ni Kizu. Luhaan siyang humingi. Nang paumanhin, sinabing nangako siyang hindi na siya paiiyakin. Pagkatapos, unti-unting nawala ang kaluluwa ni Kizu at nagpaalam kay Han Bom. Umiiyak si Sung-ho habang nasa ambulansya kasama si Kizu patungong ospital. Pagkatapos, huminto ang tibok ng puso ni Kizu. Binuksan ni Lee Sun-ho ang studio ng litrato ayon sa utos ng masamang espiritu sa likod niya. Nakita nila ang studio ni Kizu nang makita ang kamera. Naisip ng masamang espiritu na makukuha na niya ang 100 taon niyang hinintay. Ngunit nang utusan niya si Sun-ho na kunin ang kamera, biglang nawala ang studio. Binuksan muli ng espiritu ang pinto ng studio. Ngunit isang bodega lang ang nasa loob. Bumulong ang espiritu kung paano pabuhay si Kizu. Natanggap ni Han Bom ang tawag mula sa ospital tungkol sa balita kay Kizu. Sinabi niya sa kanya na buhay pa siya. Pagdating ni Han Bom sa ospital, umiiyak si Sung-ho at sinabing matagumpay ang operasyon. Ngunit hindi alam ng doktor kung kailan magigising si Kizu. Dumating si Nam. Ngunit hindi makalapit dahil lumitaw ang proteksyon ni Han Bom at Kizu. Pumunta ang kaluluwa ni Kizu sa kanyang studio, ngunit hindi mabuksan ang pinto. Dumaan siya sa pinto, ngunit lumabas ulit sa labas. Sinubukan niya ulit ngunit walang nangyari. Hinintay niya kunin ang namiplate ng abogado ni Han Bom, ngunit hindi ito maigalaw. Umuwi si Sun-ho para maghugas ng mukha. Lumitaw ang masamang espiritu at sinabing kung magigising si Kizu at magsabi ng lahat, magiging kriminal siya at makukulong. Habang buhay, kaya kailangan niyang patayin si Kizu. Tinanong ni Sun-ho kung kapag namatay si Kizu, makukuha ng espiritu ang kamera. Tuwang-tuwa si Sung-ho nang makita ang kaluluwa ni Kizu sa ospital. Dumating si Namgu at sinapak si Sung-ho para mauna siyang yakapin si Kizu. Pagkatapos ay sinapak si Kizu para subukan at nagtanong kung bakit masakit ang kaluluwa. Sinubukan ni Sung-ho na maramdaman ni Namgu ang sakit. Inihayag ni Kizu na wala nang makakapasok sa studio, kailangan niyang magising para buksan ang pinto, o mamatay para mabuksan ito ng masamang espiritu. Hindi maaaring mahawakan ng espiritu ang kamera. Ngunit gagamitin ito si Lee Sun-ho bilang host para kunin ito. Babalik si Kizu sa bahay ni Sun-ho para maghanap ng ebidensya laban sa kanya. Hiniling niya kina Sung-ho at Namgu na manatili para protektahan si Han Bom at ang kanyang katawan. Lumitaw si Han Bom at sinabing kaya niyang protektahan ang sarili dahil siya ang pinakamalakas na ligtas na lugar sa mundo. Ngunit, kailangan ni Kizu ng mga kasama para hanapin ang ebidensya. Habang si Han Bom ay gumagawa ng proteksyon gamit ang asin at pulang beans, pumasok si Lee Sun-ho at sinira ang proteksyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang pulis na investigador ng kaso ni Kizu at naroon upang suriin ang pasyente. Nang paalisin siya ni Han Bom, itinulak niya ito. Sumugod si Han Bom para protektahan si Kizu. Lumitaw ang proteksyon na nagtulak kina Sun-ho at ang masamang espiritu palayo. Inutusan ng espiritu si Sun-ho na patayin si Kizu. Kaya isinara ni Sun-ho ang pinto. Iniwan ang espiritu sa labas, itinulak niya si Han Bom at aakmang saktan si Kizu. Ngunit biglang dumating si Ji-won kasama ang isang batang pulis, kaya tumigil si Sun-ho at nagpanggap na sinusuri si Kizu. Pagkaalis ng dalawa, ipinakita ng batang pulis ang telepono ni Kizu na nakuha ng nurse, ngunit mabilis na kinuha ito ni Sun-ho. Nag-alala si Han Bom na baka mamatay si Kizu tulad ng kanyang lola. Niyakap siya ni Ji-won at sinabing may cancer siya, kaya iniwan niya ang dating trabaho para maglakbay sa buong mundo. Ngunit sinabi ng doktor na gumaling na siya. Dapat 6 na buwan na lang ang buhay niya, ngunit isang himala ang nangyari, kaya siguradong magkakaroon din ng himala para kay Kizu. Niyakap ni Han Bom si Ji-won at umiyak. Dinala ng isang babae ang pulis sa bahay ni Lee Sun-ho dahil narinig ang kakaibang ingay ilang araw na ang nakalipas. Dahil kay Sung-ho na pumasok sa katawan niya, bumalik si Sun-ho at ipinakita ang kanyang badge ng kriminal na pulis na nagpapaalis sa mga nagpapatrolyang pulis. Hinintay ni Sung-ho na umalis dahil natakot sa masamang espiritu sa loob ni Sun-ho. Ngunit sinabi nito na hindi ba dito ang bahay mo. Hinawakan niya ang kamay ni Sung-ho at sinabing huwag isiping hindi ko malalaman kahit magpalipat-lipat ka ng katawan. Gumamit siya ng puwersa, kaya napilitan si Sung-ho na umalis sa katawan ng babae. Binalaan siya ng espiritu na kapag bumalik pa siya, wawasakin siya. Ikinuwento ni Sung-ho ang lahat kay Kizu. Nakita ni Kizu sa kamera na hinintay ni Lee Sun-ho ang isang malaking maleta palabas ng kondo. Posibleng nasa loob ang bangkay ni Kim Song-soo. Hiniling ni Kizu kay Sung-ho na kontakin si Namgu para sundan ito. Habang siya ay pupunta sa apartment ni Sun-ho para maghanap ng ebidensya, sinubukan ni Kizu na buhatin ang ballpen, ngunit hindi niya kaya. Sinundan ni na Sung-ho at Namgu si Sun-ho hanggang sa istasyon ng pulis. Binuksan ni Namgu ang likod ng sasakyan at nakita ang malaking maleta, ngunit puno lang ito ng mga gamit.
Pumasok si Kizu sa apartment ni Son Ho para maghanap ng clue, at napagtanto na hindi nito basta dadalhin ang bangkay ng halata. Bumalik ang kaluluwa ni Kizu sa kanyang silid sa ospital. Dahan-dahang yakap siya ni Hanbom nang sabihin niyang hindi niya ito mahawakan o magawa ang anuman. Sinabi ni Hanbom na kaya niyang patulugin siya. Humiga si Kizu sa tabi ni Hanbom at ikinuwento na ang kamera ay kayang tuparin ang mga hinintay tulad ng ginawa ng kanyang ninuno o ang hinintay ng kanyang tiyuhin na iligtas si Gyangsu. Siguradong may hinintay din ang masamang espiritu, kaya hinintay nito ang kamera sa loob ng 100 taon. Tinanong ni Hanbom kung kapag nalampasan ni Kizu ang kanyang kaarawan, maaalis ba ang sumpa. Sinabi ni Kizu na hindi niya alam, ngunit kung mabubuhay siya lampas 36, hahanapin pa rin siya ng espiritu. Nagpahayag si Hanbom ng pangarap na ipagdiwang ang ika-negatibo 36 na kaarawan ni Kizu. Sa engranding pagdiriwang kasama ang lahat, nakatulog si Hanbom. Sinamantala ni Kizu ang pagkakataon para sabihin ang pag-ibig kay Hanbom dahil natatakot siyang wala ng pagkakataon. Lumabas si Nace mula sa supermarket at natanggap ang tawag mula sa guro ng flower arrangement, ngunit hindi sinagot nang ibinalik niya ang card. Nabangga niya ang isang lalaki at aksidenteng sinagot ang telepono. Sinigawan siya ng lalaki dahil sa kawalan ng ingat, ipinakita nito ang pasa sa pulis, ngunit sinabi ni Nace na natapilok siya dahil sa natanggal na sintas. Nakita ni Namgu ang lalaking nananakot sa asawa, kaya nagalit siya at hinintay parusahan ang lalaki. Ngunit napansin niyang nagiging masamang espiritu siya, kaya tumigil. Aakmang sasaktan ng lalaki si Nace nang pigilan ito ni Minho at iniligtas si Nace. Sinabi niyang narinig niya ang pagtatalo sa telepono, kaya dumating, lubos niyang hinintay si Nace. Sinabi rin ni Nace na mahal niya ito, ngunit pakiramdam niya ay naroon pa rin ang asawa. Hinikayat siya ni Minho na sumama sa Germany dahil doon siya ipapadala para mag-aral. Hindi na siya magiging Nace na laging may guilt dahil sa pagkamatay ng asawa. Mamuhay siya bilang normal na Nace tulad ng iba. Dumating sina pulis Lee Son Ho at ang batang pulis sa studio ni Kizu. Pagbukas ng pinto, naamoy ang masangsang na amoy. Nakita ng batang pulis ang malaking maleta at pagbukas, natagpuan ang katawan ni Kim Song-soo. Isang doktor ang bumibili ng kape sa vending machine at hinintay ang oras sa telepono. Lumitaw si Ji-won at tinawag si Sung-ho. Tinanong kung ilang minuto na lang bago matapos ang pagpasok sa katawan. Inanyayahan siya ng multong lalaki ng kape. Biglang dumating ang grupo ng pulis na pinamunuan ni Lee Son-ho at pumasok sa silid ni Kizu. Binalaan ng kaluluwa ng may-ari ng studio, si Son-ho, na huwag galawin ang ligtas na lugar. Ngunit inihayag ng batang pulis ang agarang pag-aresto kay Hanbom dahil pinaghihinala ang pumatay kay Kim Song-soo. Dinala siya sa sasakyan ng pulis sa gitna ng pangutya ni Son Ho. Unti-unting nawala ang kaluluwa ni Kizu. Tumakbo si Sung Ho para iulat na dinala si Kizu sa emergency surgery habang kinukwestiyon ni Son Ho si Hanbom. Tumanggap ng tawag ang batang pulis at lumabas. Pinatay ni Son Ho ang security camera at gumawa ng plano para gawing kriminal si Hanbom hanggang sa sumuko siya sa buhay dito dahil sa pagkawala ng lahat. Hinintay ni Son Ho na sakalin si Hanbom gamit ang kamay ng masamang espiritu. Ngunit pumasok ang batang pulis kaya tumigil siya. Inihayag ng pulis na dinala si Kizu sa emergency surgery. Sinabi ni Son Ho na pupunta siya sa ospital para tingnan. Sa silid ni Kizu, isang empleyado ang nagpapalit ng kobre kama at wala si Kizu. Ang empleyado ay si Ji-won. Nag-text siya kay Sung Ho tungkol sa sitwasyon. Hinintay ni Son Ho ang bawat silid para hanapin si Kizu. Ngunit pinigilan siya ng security ng ospital kahit ipinakita niya ang kanyang badge. Isang direktor ng ospital ang hinintay ang katawan ni Kizu patungo sa isang silid, at ito ay si Sung Ho. Sinabi ng kaluluwa ni Kizu kay Sung Ho na kailangang mahuli si Son Ho bago siya makita. Hiniling ni Kizu kay Namgu na suriin ang mga security camera sa paligid ng studio para makita kung nakuha ang larawan ni Son Ho. Pumunta ang tatlong kaluluwa para makipagkita sa isang hukbo ng mga espiritu. Napalaboy-laboy dito at doon, hiniling nila sa mga kaluluwa na magtulungan upang mahanap ang larawan ni Lee Son Ho sa lahat ng security camera sa paligid ng studio. Ang kaluluwang makakakita sa mukha nito ay papayagan ni Kizu na buksan ang pinto para makaligtas. Nasabik ang mga kaluluwa sa gantimpala. Dinala ni Namgu ang isang bag ng mga memory card at nagsimulang maghanap ang tatlo sa mga ito. Pagkatapos ng matagal na pagsusuri, natagpuan nila ang isang video na nagpapakita kay Son Ho na nagbubuhat ng maleta mula sa kanyang sasakyan at itinutulak ito pataas ng rampa. Sinabi ni Namgu na hindi pa ito sapat na ebidensya. Lumitaw si Jung Ho at nagbigay ng memory card na nakuha ng isang kaluluwa na nagpapakita kay Son Ho na hinintay ang maleta papasok sa studio. Pagkatapos marinig mula sa batang pulis na ligtas na si Kizu, nakahinga ng maluwag si Hanbom. Sinabi niya sa pulis na si Lee Son Ho ang pumatay kay Kim Song-soo at sumaksak kay Kizu. Hiniling niyang suriin muli ang data.
ng telepono ni Kim Song-soo dahil siguradong may ebidensya ng komunikasyon sa pagitan nila ni Son-ho, dahil ang apartment kung saan nangyari ang mga insidente kay Kizu at Kim Song-soo ay pag-aari ni Son-ho. Pumunta si Son-ho sa kanyang amang ministro para ipapabilis ang warrant of arrest kay Han-bom. Tinanong ng ama kung siya ang pumatay kay Kim Song-soo, sinisi ng anak ang ama, dahil hindi nito inayos ang problema 3 taon na ang nakalipas. Kaya siya pa ang gumawa, sinampal ng ama ang anak ng maraming beses at inihayag na putol na ang kanilang ugnayan dahil hindi na niya kayang linisin ang gulo nito. Kinontrol ng masamang espiritu si Son-ho at sinakal ang ama, ngunit nagising si Son-ho at tumigil. Lumitaw ang espiritu at sinabing kung gusto ng ama na iligtas ang anak, sundin ang utos nito. Binuksan ni Kizu at Namgu ang sasakyan ni Son-ho at natagpuan ang kutsilyong ginamit sa kanya. Nakuha ng batang pulis ang file ng call history ni Kim Song-soo mula sa mesa ni Son-ho at nakita ang maraming komunikasyon kay Son-ho. Natanggap din niya ang video na nagpapakita kay Son-ho na hinintay ang maleta papasok sa studio, kasama ang address kung saan nakaparada ang sasakyan ni Son-ho. Hinintay ni Son-ho ang mga kamera sa ospital para hanapin si Kizu at nalaman na nasa room siya. Inutusan siya ng masamang espiritu na kumilos agad, pinalaya si Han-bom. Sumakay siya ng taxi patungong ospital at napansin na 2 oras na lang ang kaarawan ni Kizu. Pumunta si Son-ho sa room. At walang pag-aalinlangang inatake ang mga gwardiya ng ospital na humarang. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Kizu. Ngunit naghihintay ang mga pulis para arestuhin siya dahil sa pagpatay kay Kim Song-soo. Inatake niya ang isang kapwa pulis at tumakas. Dumating si Han-bom at hinintay siya ni Son-ho bilang hostage. Lumitaw ang kaluluwa ni Kizu at hinabol siya para iligtas si Han-bom. Ngunit umakyat ang elevator. Dinala ni Son-ho si Han-bom sa rooftop ng ospital. Sinisi niya si Han-bom sa pangingialam sa kaso ni Kim Hyon-tron kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Tumakbo si Kizu para iligtas si Han-bom, ngunit hindi makahawak ng anuman. Dumating ang mga pulis at hinintay na pakawalan si Han-bom. Ngunit hindi hinintay ng masamang espiritu. Tumigil si Son-ho at binaril ng batang pulis na nagpapatumba kay Son-ho, ngunit ginigising siya ng masamang espiritu at hinintay si Han-bom para mahulog. Biglang nahintay ni Kizu ang kamay ni Han-bom, na-activate ang proteksyon, itinaboy ang masamang espiritu mula kay Son-ho. Habang si Han-bom ay nakabitin sa ere sa pagkamangha ng mga nasa baba, hinintay siya pabalik sa itaas ng ligtas. Nang magyakapan sila, nawala ang kaluluwa ni Kizu, na nagpapahiyaw kay Han-bom ng pangalan ni Kizu. Biglang pumunta si Kizu sa lugar kung saan dati nagtrabaho si Kyuhin Ki-won, ang orihinal na studio. Pumasok siya at lumabas si Ki-won, niyakap siya ni Kizu at umiyak ng malakas dahil akala niya hindi na sila magkikita. Hiniling ni Ki-won kay Kizu na siya ang kumuha ng kanyang huling larawan. Pinindot ni Kizu ang shutter ng isang beses, bago ang pangalawa para tuluyang makaalis si Ki-won. Umiyak si Kizu at tinanong kung pwede bang hindi na lang kumuha ng larawan dahil kakakita pa lang niya rito. Ngunit sinabi ni Ki-won na may hinintay siyang bumalik. Kailangan tuparin ni Kizu ang tungkulin bilang photographer. Humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan kay Kizu. Hiniling ni Kizu na sa susunod na buhay, wag na siyang maging photographer na napapaligiran ng mga masamang espiritu. Mamuhay siya ng normal at mahaba. Pagkatapos, pinindot ni Kizu ang shutter para sa huling larawan ni Ki-won. Binati siya nito ng maligayang kaarawan bago umalis. Pagkatapos, nagising si Kizu sa kama ng ospital. Bumalik si Han-bom sa silid ngunit hindi nakita si Kizu, natakot siyang nawala na ito, ngunit lumitaw ang buhay na Kizu mula sa likod. Hinintay ni Han-bom ang mainit na kamay ni Kizu at niyakap siya. Dumating sina Namgu at Sung-ho, nasaksihan ang muling pagkikita. At tahimik na pinatay ang ilaw para hindi maistorbo ang dalawa. Binisita ni Kizu si Lee Son-ho. Sinabi ng pulis na nagbabantay na 3 sirang tadyang ang tinamo nito. Sugatan mula ulo hanggang paa, ngunit humihinga pa. Ang pulis ay si Sung-ho na pumasok sa katawan. Pumasok si Kizu sa silid ni Son-ho, kinuha ang baso ng tubig nito at ininom lahat. Nagbuhos siya ng isa pang baso, ngunit sadyang ibinagsak ito sa sahig. Pinindot niya ng malakas ang katawan nito at sinabing pumatay siya ng 3 tao. Kasama ang kanyang tiyuhin at sinubukang patayin sina Kizu at Han-bom, kaya hindi siya makakalaya kahit mamatay. Tiwala si Son-ho na tutulungan siya ng kanyang ama na pagtakpan ang lahat. Nang aalis na si Kizu, hinintay siya nito at tinanong tungkol sa masamang espiritong sumusunod sa kanya. Sinabi ni Kizu na mula ngayon, gabi-gabi silang darating at unti-unting papatayin siya. Kaya tamasahin niya ito. Ibinalik ng pulis ang telepono ni Kizu kay Han-bom. Natuwa siya nang makita na pinalitan ni Kizu ang pangalan niya sa contacts bilang Ki Aking Bom. Inayos ni Kizu ang mga gamit para umuwi. Ibinalik ni Han-bom ang telepono at sinabing gusto niya ang pangalang Ki Aking Bom. Narinig ito ni Namgu at Sung-ho. Sumingit sila sa dalawa at inasar sila. Tungkol sa pangalan, napansin nila na hindi na na-activate ang proteksyon sa pagitan ng dalawa. Bumalik si Kizu sa kanyang studio. Nakita ang bukas na pinto ng bodega. Isinara niya ito, nagliwanag ang pinto at nabuksan pa rin niya ang studio. Hinintay niya ang kamera at bumulong kung ano ito na parehong pumatay at nagliligtas. Biglang nakita ni Kizu ang larawan na kinunan niya kay Ki-won doon at lubos siyang nagtaka.
Paano nakipagkita sa akin si Tiyuhin sa isang espasyong nawala na? Hindi siya patay ni buhay. Paano siya nakunan ng larawan? Itinapon ni Kizu ang kanyang kalendaryo dahil 36 na siya. Nakita ni Ministro Lee Hyun ang maraming reporter na nag-aabang sa baba. Hinintay niyang tawagan ang isang senador para humingi ng tulong. Ngunit walang sumagot. Inihayag ng sekretarya na tumanggi ang mga senador na makipag-usap. At hinintay ng opisina ng Pangulo ang paliwanag mula sa ministro, si Lee Sun-ho ay kinukwestiyon ng prokurador sa mga kaso ng pagpatay, ngunit hinintay niyang makita ang kanyang ama. Sinabi ng prokurador na hinintay na ng kanyang ama ang lahat ng komunikasyon. Ipinakita ang artikulo na hinintay ng kanyang ama ang mahigpit na paghukom sa kanya. Nagulat at nagpanik si Sun-ho at nagsalita para idamay ang kanyang amang ministro sa eskandalo. Umuwi si Kizu at nakita ang maraming palaso na gabay. Pumasok siya sa daan na puno ng kandila sa magkabilang gilid. Sumunod ang puso. Mula sa mga talulot, naghanda si Namgu at Sungho ng sorpresa para kay Kizu. Lumabas si Hanbom na may hawak na birthday cake. Nanalangin si Kizu at unang beses niyang naranasan ang paghipo ng kandila sa maayos na dekorasyon. May nakahandang kama, umupo sila sa hapag, nagpakita ng pagmamahal si Hanbom at Kizu sa harap ng dalawang multo. Binigyan ni Namgu si Kizu ng anting-anting na kutsilyo mula sa punong tinamaan ng kidlat para maiwasan ang atake tulad noon. Si Sungho naman ay nagpareserba ng hapunan sa isang sikat na restoran. Kinailangan niyang pumasok sa 5 katawan sa internet cave para magtagumpay. Mula ngayon malaya na siyang kumain sa labas. Naglaro sila ng pagpahid ng cake sa mukha. Si Hanbom lamang ang hindi nadumihan. Pagkatapos ng party, pumasok ang dalawa sa kama na inihanda ng mga multo. Binigyan ni Hanbom si Kizu ng sapatos para makatakas mula sa kamera, sumpa, at kamatayan, pero dapat isama siya. Marahil sa Pitcairn Islands o sa malayong lugar. Nagpanggap si Kizu na nasaktan para halikan si Hanbom sa pisngi. Pagkatapos ay sa labi, kinuha ni Hanbom ang regalo at itinulak si Kizu sa kama para kumilos, ngunit naramdaman ni Kizu ang sakit sa tatak sa kanyang balikat. Binuksan ito ni Hanbom at nakitang unti-unting nawawala, mukhang malapit nang maalis ang sumpa. Inihayag ni Namgu na pagkagising ni Kizu, wala ng mga multong kliyente sa studio. Hindi rin niya mahanap ang masamang espiritu na nagkontrol kay Sun-ho, na wala rin ang ligtas. Nalugar sa pagitan ni Kizu at Hanbom, nagmalaki si Sungho ng bagong eleganteng damit para sa kanyang date. Biglang kumurap ang ilaw ng studio. Inihayag ni Kizu na malapit nang magsara ang studio. Kailangang maghanda ang dalawa para umalis sa mundo. Nagkita si Namgu kay Kizu at hinintay na tulungan siyang makipagkita sa may-ari ng flower shop na si Minho. Dumating si Minho kay Nace. Binigyan siya nito ng bag ng pagkaing inihanda niya. Inihayag ni Nace na ito ang pamamaalam, marahil hindi niya maihatid si Minho. Dahil sa pag-ibig mo, naramdaman ko ang labis na init, pasensya na. Pero mula ngayon, maghiwalay na tayo ng tuluyan. Hinintay ni Sungho si Jiwon sa meeting place. Nakita ang maraming masayang mag-asawa doon. Na nagpaiyak sa kanya dahil malapit na siyang umalis. Ngunit nag-text si Jiwon na kailangan niyang mag-overtime dahil sa boss, kaya hindi siya makakapunta sa date. Tinanong ni Jiwon ang isang dating katrabaho ni Sungho para sa larawan nito. Ngunit sinabi ng empleyado na malamang wala. Naramdaman ni Jiwon ang hapdi sa kanyang katawan. Dumating ang isang delivery man na may pagkain para kay Jiwon. Napansin niyang si Sungho ang nasa loob. Sinabi ni Jiwon na ihatid muna ang delivery man at bumalik para kumain kasama niya. Okay lang kahit hindi siya makita, basta nasa tabi niya si Sungho. Iyon ang tunay na Sungho. Pagkatapos, ibinalik ni Sungho ang kalayaan sa delivery man at tiningnan si Jiwon ng malungkot. Malungkot na umuwi si Minho sa flower shop. Biglang bumukas ang pinto para kay Namgu. Sumunod si Kizu. Sinabi ni Kizu na may nais sabihin ang asawa ni Nace. Nang makitang tumango si Kizu sa katabing upuan, naisip ni Minho na ito ay katawa-tawa. Sinabi ni Namgu na si Minho ang tanging hinintay niyang ipagkatiwala si Nace, kaya maging matyaga siya. Isama siya sa taunang paglalakbay dahil gusto nito ang travel, hindi ang bulaklak. Madalas silang maghapunan ng magkasama at huwag siyang iwan mag-isa. Tumayo si Minho at pinapauwi si Kizu. Ngunit ipinagpatuloy ni Namgu na hinintay niyang bigyan si Nace ng maraming ngiti. Paglabas nila, tinanong ni Kizu kung hindi ba niya gustong makita ulit si Nace. Sinabi ni Namgu na hinintay niyang hindi na ito magdusa. Iyon lang ang dahilan ng kanyang pananatili. Kinukwestiyon ng prokurador ang mag-ama na si Lee Hyun. Ngunit sinabi ng ministro na ito ang unang pagkakataon na nalaman niyang pumatay ang kanyang anak. Sinabi ni Sun-ho na noon sa tunel, aksidenteng nakapatay siya ng 3 tao at inayos ito ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Hongchu. Sumugod ang ministro para bugbugin ang anak, ngunit pinigilan ng prokurador. Ipinakita ng ministro ang kanyang kapangyarihan bilang ministro ng hustisya. Ngunit hindi nagpatalo ang prokurador. Sinabi rin ni Hanbom na noong prokurador pa siya, ginamit ni Lee Hyun ang kapangyarihan para itago ang tunay na salarin sa kaso ng Villa sa Anjin. Lumabas si Lee Hyun at sinabi kay Hanbom na walang konkreto na ebidensya, kaya
Mabilis na tatahimik ang publiko, sinabi ni Hanbom na dahil kay Lee Hyun, walang takot si Son Ho, kaya namatay ang kanyang mga magulang at ang tiyuhin ng kanyang kaibigan. Siguradong hindi magkakaroon ng madaling wakas si Lee Hyun. Binasa ni Kizu ang artikulong pumupuri sa matuwid na abogada na si Hanbom at hinintay ang kanyang autograph. Sinabi ni Hanbom na maaaring makatanggap lamang ng suspendidong sentensya si Lee Hyun gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Kizu na hindi siya makakaligtas ngayon dahil may plano siya. Ngunit malapit nang magsara ang studio, at kailangang umalis sina Namgu at Sung Ho, kaya nalilito siya. Ngunit may nais siyang gawin agad, nagkumot sina Kizu at Hanbom sa kama. Pagkatapos ng ilang sandali ng kahihiyan, naghalikan sila ng matamis at malalim. Lumabas si Lee Hyun mula sa Ministry ng Hustisya sa gitna ng mga reporter na nagtatanong tungkol sa leak na recording sa pagitan niya at ng dating pulis. Tungkol kay Hanbom sa pagtatakip at pagbibintang kay Kim Hyontron noon, biglang ni-lock ang sasakyan ni Lee Hyun, lumitaw si Kizu na hawak ang ESP. Nalaman ni Lee Hyun na si Kizu ang naglabas ng recording ng pag-uusap niya kay Hanbom. Sumugod siya kay Kizu, ngunit pinigilan ang nagpoprotestang masa. Hinintay nila siya ng itlog, kamatis, at iba pang bagay. Nagdiwang ang apat sa studio dahil natanggal si Lee Hyun bilang ministro ng hustisya. Dahan-dahang inihayag ni Kizu na halos nawala na ang tatak sa kanya, kaya kailangang pumili ng araw sina Namgu at Sung Ho para umalis. Nalungkot ang dalawa, ngunit alam ang batas na ang mga patay ay kailangang pumunta sa kabilang mundo. Si Lee Son Ho sa kulungan ay laging nakakakita ng masamang espiritu na sumusunod sa kanya. Sumisigaw siya at binubugbog ng mga kasama dahil nakakaistorbo sa tulog. Bumili si Kizu ng modernong kamera at sinabi kay Hanbom na gusto niyang magbukas ng tunay na studio pagkatapos maalis ang sumpa. Nagboluntaryo si Han Bom bilang modelo, at nagpatuloy ang kanilang matamis na sandali. Binigyan ni Namgu si Sung Ho ng mamahaling relo para makipag-date, habang kaya pa, natuwa si Sung Ho. Sinabi ni Namgu kay Kizu na bukas ng gabi makikipag-date si Sung Ho at busy si Hanbom sa bagong kaso, kaya gusto niyang umalis bukas ng gabi, kasama lamang si Kizu. Ipinakita ni Namgu ang braso ng masamang espiritu at sinabi ni Kizu na kung masyadong malalim ang galit niya, magiging demonyo siya, ngunit hindi siya galit kay Minho kundi sa sarili dahil hindi niya napansin ang kalungkutan ng babaeng mahal niya noong buhay pa. Gusto niyang umalis bago lumala ang galit at maging tunay na demonyo. Hinintay niyang ibigay ni Kizu ang divorce consent form kay Nace pagkaalis niya. Hinintay na huwag tawagin si Nace ng palihim dahil lagi siyang tapat sa mga multo. Pero hinintay niyang gawing exception siya. Sinuri ni Hanbom ang tatak kay Kizu. Halos nawala na ito, wala nang multong kliyente sa studio, sinabi niyang babalik siya ng late dahil maraming kliyente pagkatapos ng kaso ni Lee Hyun. Dumating si Minho kay Nace at sinabi ni Nace na naroon pa ang asawa niya. Mukhang nakita niya na ito. Tiningnan ni Kizu ang mga alaala na hinintay ni Namgu na sunugin. Nakita ang uniforme ng pulis. Hinintay na isuot ito ni Namgu para maging elegante sa pag-alis. Isinuot ni Namgu ang uniforme at umupo sa harap ng kamera. Hinintay ni Kizu sina Sung Ho at Hanbom para magpaalam si Namgu. Ngunit sinabi ng multo na gusto niyang umalis ng tahimik. Biglang pinindot ni Kizu ang kamera, ngunit hindi na ito gumana. Isang itim na usok ang pumasok sa studio. Lumapit ang masamang espiritu at sinabing sa kanya na ang kamera. Sabay-sabay na inatake ni Kizu at Namgu ang espiritu, ngunit natumba sila. Hinintay ni Kizu ang anting-anting na kutsilyo at itinurok sa kaluluwa ng espiritu. Ngunit hinintay siya nito at ibinitin. Lumitaw si Namgu at nakipaglaban ng matindi sa espiritu, natumba rin siya. Tiningnan ni Kizu ang pinto patungo sa underworld. Nagpa siya na akitin ang espiritu doon. Tinanggal niya ang kamera bilang pain at tumakbo patungo sa pinto. Sumugod si Namgu para pigilan ang masamang espiritu. Ngunit natumba ulit si Namgu sa lupa. Sumugod ang masamang espiritu kay Kizu para patayin at kunin ang kamera. Muling sumugod si Namgu at nakipaglaban. Ang galit ay nagpabago kay Namgu bilang masamang espiritu. Hinintay niya ang masamang espiritu sa kanyang katawan, kinontrol siya nito at inatake si Kizu. Hinintay ang anting-anting na kutsilyo para tapusin siya. Biglang nagising ang kabutihan ni Namgu, nangakong pipigilan niya ang espiritu. Hinintay si Kizu na pigilan, ngunit tumusok ang kutsilyo sa tiyan ni Namgu. Itinaboy ang masamang espiritu mula sa kanya at nawala. Napaupo si Namgu. Pinuri si Kizu. Pagkatapos ay unti-unting nawala. Nawala rin ang peklat sa balikat ni Kizu. Ngunit mas luminaw ang peklat sa kamay ni Hanbom. Biglang nagkaroon ng buhawi sa studio. Hinintay ang lahat at itinulak si Kizu palabas. Nagsara ang pinto ng studio. Pagbalik ni Hanbom, sinabi ni Kizu na dahil sa pagliligtas sa kanya. Tuluyang umalis si Namgu. Kinabukasan, pumunta sila sa templo para sa seremonya ng pamamaalam kay Namgu.
Umiyak si Sungho dahil iniwan siya ng kaibigang multo. Mahigpit niyang hinintay ang relo mula kay Namgyu. Kinakabahang binuksan ni Kizu ang studio, ngunit hindi na ito nakita. Naisip niyang tapos na ang lahat. Lumabas si Kizu at dumating si Naze. Inimbitahan siya ni Kizu para mag-usap. Nang tanungin ni Naze kung naroon pa si Namgyu, umiling si Kizu at sinabing wala. Ipinabigay ni Namgyu ang dokumento noong buhay pa siya. Binuksan ni Naze ang folder at nakita ang pirma ng asawa sa divorce agreement. Hindi siya makapaniwala na nais ni Namgyu ng diborsyo. Bago pa siya, baka nakita nito ang kanyang divorce papers, kaya nagsinungaling para hindi siya mag-guilty. Naalala ni Kizu ang huling bili ni Namgyu. Pinigilan niya ang sarili at sinabing ibinigay ito ni Namgyu noong buhay pa. Siguradong hindi na siya makikita. Hinintay ni Namgyu na maging payapa si Naze dahil masaya siya noong buhay. Kaya hinintay niyang maging masaya rin siya. Natulala si Naze. Naalala ang mga magagandang salita at alaala nilang mag-asawa. Napaupo siya sa lupa at umiyak ng malakas. Kinakabahang binuksan ni Hanbom ang studio, ngunit wala rin siyang nakita. Sinuri ang balikat ni Kizu, na wala na ang peklat. Sinabi ni Kizu na nakikita pa rin niya ang mga multo, marahil side effect ng kamera. Biglang bumahing si Hanbom. Napansin ni Kizu na mailagnat siya, kaya tumakbo para bumili ng gamot. Tiningnan ni Hanbom ang mas malinaw na peklat sa kanyang kamay at bumulong na. Baka okay lang, mag-aalala si Kizu kapag nalaman, pumasok si Manager Kim at inihayag na si Ji-won ay masipag na probationary employee, kaya pahihintulutan siyang maging probationary ng 3 buwan pa. Ipinakilala niya ang bagong empleyadong si Kim Jena at hinintay ang isang veteranong empleyado na gabayan siya. Magbigay daan sa bagong empleyado at inutusan si Ji-won na gabayan si Jena. Naawa ang ibang empleyado kay Ji-won, ngunit pinigilan niya ang galit. Sinabi ni Kizu kay Sungho na hinintay niyang paraan para makaalis ito. Ngunit sinabi ni Sungho na ayaw na niyang umalis. Alam niyang kung manatili siya, maaaring wasakin siya ng masamang espiritu o maging isa rin. Ngunit nakakita siya ng hinintay niyang mahal, kahit ano pa ang mangyari. Masaya siya kasama si Ji-won. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang sahod. Hinintay na magsunog ng mga magagarang damit kada quarter. Ngunit sinabi ni Kizu na nagastos na nito ang kanyang mga card. Nagtago si Ji-won sa banyo para ipahayag ang galit kay Manager Kim. Narinig ang chismis ng mga katrabaho na si Jena ang anak ni Kim. Naawa sila kay Ji-won. Kalmado siyang lumabas at nagpatuloy sa trabaho. Gabing iyon, nag-overtime si Ji-won at humingi ng paumanhin kay Sungho dahil hindi makakapag-date. Nag-text si Sungho para mag-usap, tinanong kung bakit. Malungkot si Ji-won. Nagtaka si Ji-won kung bakit natatanggal ang mga probationary employee, at bakit hindi napapagalitan si Kim. Sinabi ni Sungho na bago siya mamatay, narinig niya ang sigaw ni Kim na nagpahirap sa kanyang paghinga. Natakot siyang patayin ito. Sinabi ni Kizu na sarado na ang studio, maaaring umalis siya o maging demonyo, ngunit gusto niyang manatili kasama si Ji-won. Tinanong ni Ji-won kung paano hahalikan ang multo. Sumugod siya sa upuan. Ginabayan siya ni Sungho para mahanap ang kanyang posisyon, at nagawa ang tumpak na halik sa pagitan ng tao at multo. Nagsimulang magligpit si Kizu sa labas ng studio. Nahulog ang papel tungkol sa Black Moon, ngunit itinago niya ito. Pinalamusya ni Kizu ang studio bilang normal na tindahan ng litrato. Naging masigasig siyang photographer para sa mga masasayang sandali ng ordinaryong tao. Isang araw, nakakita si Kizu ng maraming multo sa daan. Ngunit tumaan lang sila nang hindi siya pinansin. Si Hanbom, may sakit pa rin, ay nakakakita pa rin ng mga multo. Natakot siya sa isang babaeng multo na hinintay na tulungan siyang bawiin ang pera. Tumakas si Hanbom sa korte habang nagtatanggol sa kliyente. Lumitaw ang multo na nagpabuelo kay Hanbom. Patuloy itong sumali sa paglilitis bilang sariling hukom. Hinintay ni Hanbom na manahimik ito. Itinulak pa nito ang mga papel na hawak niya. Yumuko si Hanbom para pulutin ang mga papel, ngunit hindi tumigil ang multo. Sumigaw si Hanbom na bitawan siya. Hinintay ng hukom na palitan ang abogado. Umuwi si Hanbom at sinisi ang multo sa pagsira ng kanyang trabaho. Ngunit hinintay ng multo na buksan ni Hanbom ang pinto para sa kanya. Hindi na intindihan ni Hanbom, kaya tumakas siya sa kanyang opisina. Napagod siya at narinig ang kwento ni Ji-won tungkol sa kawalan ng hustisya sa kanyang kumpanya. Ngunit nagpa siya si Ji-won na manatili. Tinanong ni Hanbom kung okay sina Ji-won at Sungho dahil multo pa rin ito.
Sinabi ni Jiwon na mahal niya si Sungho. Pagkatapos ay natumba sa upuan dahil sa kalasingan, lumabas si Kizu mula sa botika para bumili ng gamot kay Hanbom. Biglang lumitaw ang isang liwanag na nag-freeze sa lahat. Dumating ang isang Diyos ng kamatayan para makipagkita kay Kizu. Tinanong ng binata kung siya ang nagbigay ng sumpa sa kanilang pamilya mula noong isang siglo. Sinabi ng Diyos na walang sumpa. Ito ang taimtim na hinintay ng ninuno ni Kizu na mabuhay ang kanyang anak. Hanggang 35 tulad niya, ang pamilya ni Kizu ang pumili nito, ngunit dahil sa kasakiman sa bagay ng mga patay, kailangang magbayad nang tanungin ni Kizu kung bakit siya hinintay mabuhay. Sinabi ng Diyos na ito ang kanyang panalangin para iligtas si Hanbom. Habang nasa mundo ang kamera, may magbabayad ng kapalaran sa halip ni Kizu, at siya ang magdadala nito mula ngayon. Inatake ni Kizu ang Diyos, ngunit walang epekto. Nagmakaawa siyang iligtas si Hanbom, ngunit nawala ang Diyos at ibinalik ang normal na buhay. Mabilis na tumakbo si Kizu at tinawagan si Hanbom. Habang hinintay ni Hanbom si Jiwon sa kwarto para matulog, biglang nag-freeze ang galaw ni Jiwon, luminaw ang tatak sa kamay ni Hanbom. Sumunod siya sa liwanag patungo sa kanyang bahay, nakita ang nagniningning na pinto ng aparador, binuksan ito at natagpuan ang studio ni Kizu. Pumasok si Hanbom, nakita ang nagniningning na kamera, hinintay niya ito at lumabas ang mga liwanag. Tumakbo si Kizu sa studio, nakita si Jiwon na natutulog sa upuan, hindi niya mabuksan ang studio ng mga multo. Pumasok siya sa bahay, nakita ang nagniningning na pinto ng aparador. Pumasok sa studio at pinigilan si Hanbom na hawakan ang kamera. Napansin ang nagniningning na tatak sa kamay ni Hanbom. Sinabi niyang naging ganoon ito mula nang umalis si Namgu, kaya mamamatay ba siya? Hinintay ni Kizu ang peklat at tinanong kung bakit siya. Nisil ni Kizu ang pinto ng aparador para protektahan si Hanbom mula sa mga demonyo, ngunit nanatiling optimistiko si Hanbom. Hinintay na manatili silang magkasama para malampasan ito. Niyakap ni Kizu si Hanbom at nangakong hahanap siya ng paraan para maibalik ang normal. Kinabukasan, hinintay ni Kizu na samahan si Hanbom para hanapin ang babaeng multo. Natakot siyang lumala ang sakit ni Hanbom kung hindi nito tutulungan ang multo. Ngunit sinabi ni Hanbom na kailangan niyang tapusin ang paglilitis. Nagpaalam si Kizu. Ngunit hinintay si Hanbom ng babaeng multo. Hinintay na bawiin ang kanyang pera. Habang naglalakad, hinintay ng multo ang buhok ni Hanbom. Hinintay na tuparin ang kanyang hinintay. Sa kumpanya, inatasan ni Jiwon si Jenna na mag-order ng 10,000 produkto para sa promosyon. Ngunit nakatuon lang si Jenna sa kanyang telepono. Nang hinintay ni Jiwon na pag-aralan ang materyales, hinintay ni Jenna na isummarize ito para mabilis niyang maunawaan na nagpabigla kay Jiwon. Narinig ni Sungho ang usapan ng dalawang katrabaho na patuloy na inaapi si Jiwon ng anak ni Manager Kim. Hindi man lang siya tinitingnan at laging nasa telepono. Galit na galit si Sungho nang marinig ito at nagpasya na turuan ng leksyon si Jenna. Nakita niya si Jenna na gumagamit ng company computer para mag-online shopping. Ipinasok ni Sungho ang EC. Nagkaroon ng virus ang computer ni Jenna. Lumabas ang mensahe na kailangang magbayad ng 2 milyong won para hindi mawala ang data. Kung hindi, ilalabas ang ebidensya ng kanyang pamimili sa oras ng trabaho. Tinanong ng isang senior colleague si Jenna kung na-order na ang mga produkto para sa promosyon. Gumamit ng dahilan si Jenna at ginamit ang computer ni Jiwon para mag-order ng 1,000 promotional gifts. Nang dumating si Jiwon, sinabi ni Jenna na ginamit niya ang computer ni Jiwon dahil sira ang kanya. Pumunta si Hanbom sa may-ari ng convenience store at matagumpay na nakuha ang sahod para sa babaeng multo. Ngunit hindi nasiyahan ang may-ari sa pagbisita ng abogado. Hinintay ng multo na tawagan ni Hanbom ang pulis para ipaalam na matagal na siyang patay. Gamitin ang pera para sa kanyang libing at sunugin ang magandang damit para sa kanyang portrait. Naisip ni Kizu ang pagsisikap ni Tiyuhin Kiwon na hanapin ang portal patungong kabilang mundo. Binuksan niya ang tala ng kanyang ninuno. Nakita ang maraming mahahalagang petsa at ang sulat kamay ni Kiwon sa huling linya. Nagmadali si Hanbom sa korte. Tinawagan siya ni Kizu. Sinabi niyang okay siya. Ngunit nang dumaan sa istasyon ng pulis, itinuro siya ng may-ari ng tindahan. Sinabing siya ang kumatawan sa patay para kunin ang kanyang pera. Dinala si Hanbom sa istasyon sa kabila ng kanyang paliwanag. Hinintay ni Kizu na buksan ang studio ni Hanbom, ngunit hindi niya mabuksan. Lumabas si Sungho mula sa studio at ibinigay ang tumpok ng tala ng mga ninuno kay Kizu. Tinugma ni Kizu ang sulat kamay, kumpirmadong kay Kiwon ito. Hinintay niya ang mga petsa. Natuklasan na iyon ang mga araw ng Black Moon na lumilitaw tuwing 3 taon. May ingay sa labas, lumabas si Kizu. Nakita ang babaeng multo na naghagis ng bato sa pinto para iulat ang tungkol kay Hanbom.
Patuloy na ipinaliwanag ni Hanbom na hinintay siya ng yumaong si Park. Ngunit walang naniwala, dumating si Kizu at binayaran ang piyansa ni Hanbom. Nagmalaki si Kizu dahil hindi sinabi ni Hanbom ang lahat. Pag-uwi, nakita nila si Ate Sumi na hinintay si Hanbom. Sinisi niya si Hanbom dahil hindi dinala ang mahalagang ebidensya sa korte. Itinapon ni Sumi ang mga papel at umalis. Pinulot ni Kizu ang mga dokumento, nag-isip siya ng paraan para maibalik. Ang normal kay Hanbom, kinabukasan, nagpaalam si Kizu kay Sungho para pumunta sa Gyeonggi Tunnel, kung saan hinintay nila ang daan patungong kabilang mundo. May 100 taong gulang na templo sa bundok. Umaasa siyang makahanap ng impormasyon tungkol sa portal. Sa kumpanya, sinigawan ni Manager Kim si Ji-won dahil bakit 1,000 lang ang na-order na produkto sa halip na 10,000. Ipinaliwanag ni Ji-won na si Jenna ang nag-order gamit ang kanyang computer dahil sira ang kanya, ngunit itinanggi ni Jenna ang responsibilidad, sinabing sira ang kanyang computer. Sino ang gumamit nito? Patuloy na itinuro ni Manager Kim at hinintay ang mga papel sa mukha ng kawawang si Ji-won. Ngunit tiniis niya ito. Gabing iyon, nag-overtime si Ji-won. Tumawag sa iba't ibang supplier para makumpleto ang 9,000 kulang na produkto. Ngunit sinabi ng mga supplier na wala ng stock. Lumilipad ang pagkain at inumin patungo kay Ji-won. Nag-text si Sungho na mag-leave si Ji-won bukas para manood ng musical. Ngunit sinabi ni Ji-won na probationary lang siya, kaya hindi siya basta makakapag-leave. Siya ba ang sumira sa computer ni Jenna? Alam niya ba na kahit galit na galit siya, kailangang magpigil para mapanatili ang trabaho? 20 beses siyang nabigo sa interview para sa posisyong ito. Halos wala na siyang pera sa bank account, at wala na rin siyang bahay. Kailangan niyang pumunta sa pabrika. Dumating si Kizu sa bundok at nakipagkita sa isang monghe. Sinabi ng monghe na ayon sa sinaunang paniniwala, ang lugar na ito ang pinakamalapit sa kabilang mundo kapag naging madilim ang langit at lupa, bubukas ang portal. Ngunit ang mga sumubok pumasok ay nagkaroon ng trahedya. Sarado ang Gyeonggi Tunnel mula 25 taon na ang nakalipas dahil sa mga namatay. Sinabi ni Kizu na may hinintay siyang ibalik sa kabilang mundo, ngunit sinabi ng monghe na walang nakabalik na buhay. Ibinunyag ng monghe ang tunay na anyo at tinanong kung determinado pa rin si Kizu. Sinabi ni Kizu na gagawin niya ang lahat para mabuhay ng masaya si Hanbom lampas 35 at sa mga susunod na henerasyon. Pumunta si Ji-won sa pabrika, nagmakaawa sa may-ari para makabili ng karagdagang promotional items. Kung hindi, matatanggal siya. Malungkot siyang lumabas, naramdaman niyang masyado siyang naging malupit kay Sungho. Hinintay niyang mag-text ng sorry, napansin ni Sungho na sa ganitong sitwasyon, hindi dapat maunang mag-sorry ang babae, kaya nauna siyang kumilos, ngunit biglang hinintay si Ji-won at nahintay ni Sungho ang kanyang telepono. Hindi siya makatawag ng ambulansya o mahawakan si Ji-won, kaya sumigaw na lang siya ng walang saysay. Hinintay ni Kizu si Hanbom, nagmaneho patungo sa isang lugar, umakyat sila sa Ferris wheel para magsama. Sinisi ni Kizu ang sarili dahil hindi niya tinanggap ang kanyang kapalaran, kaya si Hanbom ang nagdurusa. Plano niyang pumunta sa kabilang mundo at nangakong babalik. Hinintay niyang hintayin siya ni Hanbom, galit na umalis si Hanbom. Hinintay siya ni Kizu, ipinaliwanag na sinabi ng Diyos na habang nasa mundo ang kamera may magbabayad, at hindi matatapos ang sumpa. Pinatay ni Kizu ang tawag mula kay Sungho at sinabing hindi niya kayang makita si Hanbom na dumaan sa mga hinintay niyang pagdurusa. Hinintay ni Hanbom na hintayin ang susunod na Black Moon. Ngunit sinabi ni Kizu na 3 taon pa iyon, lampas na si Hanbom sa 35. Tumawag si Ji-won kay Hanbom, ngunit si Sungho ang nagsalita. Nakaupo siya sa tabi ng hinintay na si Ji-won. Sinabi ng doktor na labis ang pagod nito. Hinintay ni Sungho ang kanyang kamay ngunit hindi mahawakan si Ji-won dahil mas magaling siya sa paghawak ng mga bagay. Kinumutan niya si Ji-won, dumating si Manager Kim. Tinawagan ni Ji-won si Manager Kim, na tinukoy si Ji-won bilang intern at nagbanta na ibabawas ang sahod ni Ji-won dahil sa nawawalang stocks. Narinig ito ni Sungho at bumulong, dapat pinatay na kita 3 taon na ang nakalipas. Samantala, si Hanbom at Kizu ay pumunta sa ospital. Hiniling ng nurse na makipag-usap ng pribado kay Hanbom upang ipaliwanag ang kondisyon niya. Tinanong ni Sungho kay Kizu, pwede ko bang ipaalam sa isang basura kung sino ang hinintay natin? Nakita ni Kizu ang galit ni Sungho, kaya sumang-ayon siya at nangako, ako ang bahala sa susunod. Kaya naman tiwala si Sungho na umalis ng ospital. Si Manager Kim, na natutulog sa sofa sa bahay, ay tumingin sa salamin at nakita ang maraming hindi magandang salita at isang buto ng aso na nakaukit sa mukha niya. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe, nagustuhan mo ba ang regalo? Ngayon pa lang ang simula. Lumabas ang asawa niya at kumuha ng basahan para punasan ang mukha ni Kim, pero napagtanto ni Kim na ito ang basahan ng mesa, kaya nagmalaki siya. Sinabi ng asawa, ito ang nararapat sa'yo, hayaan mong linisin ko yan. Tumakbo si Kim sa kwarto ng anak niyang lalaki at hiniling na itigil ang paglalaro, pero patuloy na kinokontrol ng espiritu ng anak ang sitwasyon at sinabi, dahil sa'yo, namatay ako sa atake sa puso 3 taon na ang nakalipas. 33 taon lang ako noon.
Palagi mong ginamit ang promosyon bilang assistant para pilitin akong magtrabaho hanggang maubos ang lakas ko at mamatay. Pero hindi mo naaalala kung sino ako, di ba? Dahil sa'yo, gumagala ako ng 3 taon. Natakot si Manager Kim at tumakbo palabas. Nagising si Ji-won at naalala na hindi pa niya naayos ang nawawalang stocks, kaya balak niyang pumunta sa bodega para makiusap ulit. Pinigilan siya ni Han-bom at sinabi, si Sung-ho ang nagdala sa'yo rito sa ospital. Sinabi rin ni Kizu, mula ngayon, kami ang bahala sa lahat, magpahinga ka na. Kinabukasan, nag-aalangan si Ji-won na pumasok sa opisina, pero wala si Manager Kim. Masaya ang mga katrabaho nang makita si Ji-won at sinabi na narinig nilang tumawag siya buong gabi para maayos ang nawawalang order. Nagpalakpakan sila para sa pagsisikap ni Ji-won at napagtanto niyang si Sung-ho ang gumawa nito para sa kanya. May ibinigay na larawan ang isang katrabaho mula sa team building na kasama ang namatay na empleyadong si Sung-ho at pinayagan si Ji-won na panatilihin ito. Habang pababa ng hagdan si Manager Kim, nakita niya ang anak na si Jenna. Hinilan niya ito sa isang sulok at sinabi, may multo talaga sa kumpanyang ito. Noong araw, may empleyadong si Go Sung-ho o kung anuman na namatay dito. Sumagot ang anak, kung hindi mo na nga matandaan ang pangalan ng hinintay mo, ito na ang huling pagkakataon mo. Humingi ka ng tawad sa mga inapi mo, kung hindi ako titigil. Sinabi ni Kim, wala akong ginawang mali. Mula pagkabata, hindi ako natatakot sa multo. Sinakal niya ang espiritu ni Sung-ho, hiniling na umalis ito sa katawan ng anak niya, at ginawa naman ito ni Sung-ho, kaya natulak si Kim ng anak niya. Patuloy na hinintay ni Kim ang multo, hinawakan ang mga empleyado at tinanong, ikaw ba yon? Nang lalapitan niya ang isang babaeng empleyado, nadapa siya. Biglang sinampal ni Kim ang sarili, nagbago ang mga mata niya, at kusang nagsuot ng name tag, hiniling sa lahat, sampalin niyo ako para magising ako. Dahil ako ang abusadong amo, humingi ng paumanhin si Manager Kim na parang robot, nahihiyang tumingin kay Ji-won bago ipinagpatuloy ang tungkulin. Biglang nagising si Kim, hinubad ang name tag at bumalik sa dating aroganteng ugali. Nag-text si Ji-won kay Sung-ho, halika sa lihim na sulok para mag-date tayo. Tumakbo si Sung-ho sa hagdanan para makipagkita kay Ji-won. Pagbukas ng pinto, alam niyang dumating na si Sung-ho, kaya hiniling niya, high five tayo. Tumakbo si Sung-ho para sundin ito. Nangako si Ji-won, mula ngayon, hindi ko isusuko ang kalusugan, trabaho, o pag-ibig. Kaya magkasama tayong magsisikap, ha? Nagpalitan sila ng mga salita ng pag-ibig. Sa Lunes, kinuha ni Han-bom ang trabaho ni Kizu bilang photographer para sa mga multo sa The Midnight Studio dahil kailangan niyang ipagpatuloy ito para mabuhay. Naisip niya ang sinabi ni Kizu at bumulong, paano ko kaya tatagal ang 3 taon pa? Pero kailangang magaling ako para hindi umalis si Kizu patungo sa kabilang mundo. Tumawag si Kizu, pero isang estranghero ang nagsabi, siya ba ang bom ko? Ang may-ari ng phone na to ay walang malay. Pumunta si Han-bom sa bar at nakitang nakahandusay si Kizu. Ginigising niya ito at sinabi, kahit magmalaki ka, hindi kita hahayaang umalis. Sabi ni Kizu, natatakot din akong mamatay, pero mas nakakatakot ang mabuhay nang wala ka. Kaya pakikalmahan mo ako kahit isang beses lang. Nag-isip si Han-bom. Inilarawan ni Sung-ho kay Kizu ang kabilang mundo, walang araw o gabi, walang panahon, walang oras. Hiniling ni Kizu kay Sung-ho, pangalagaan mo si Han-bom. Kung kunin ko ang kamera, mapapahamak siya, lalo na sa Black Moon kapag mas malakas at mabangis ang mga demonyo. Bukas ng gabi, aalis na ako. Lumabas si Han-bom, hindi kayang harapin si Kizu, pero tinawag siya nito. Itinuwid ni Han-bom ang tali ng sapatos na regalo niya kay Kizu at sinabi, kahit anong banta ko, aalis ka pa rin, di ba? Tumango si Kizu, kaya sabi ni Han-bom, sige, umalis ka, pero bumalik ka sa akin. Hihintayin kita. Nagyakapan sila. Tinulungan ni Han-bom si Kizu na ipak ang kamera. Naghanda si Kizu ng mga anting-anting laban sa masasamang espiritu. Binigyan siya ni Han-bom ng survival kit para sa emerhensya. Sinabi ni Kizu, huwag kang lalabas ng studio bukas dahil lilitaw ang Black Moon. Hiniling ni Han-bom, bumalik ka para mag-Christmas tayo, ha? Hinawakan ni Kizu ang kamay niya at nangako, babalik ako bago sumikat ang araw. Kinaumagahan, naghanda si Kizu para umalis sakay ng kotse at naroon si Sung-ho para magpaalam. Paglabas ni Han-bom, umalis na ang kotse ni Kizu. Pumunta si Kizu sa bundok na dati niyang pinuntahan, patungo sa ipinagbabawal na lugar. Naalala niya ang direksyon ng isang monghe multo at nagpatuloy. Sa lugar na puno ng masamang aura, napansin niyang maraming multo ang nakaabang. Hinawakan niya ang kamera at tumakbong mabilis. Lumaban si Kizu sa mga demonyo para protektahan ang kamera, pero pagkatapos ng laban, nahulog ito. Sumugod ang mga demonyo para agawin, pero tumakbo si Kizu, ginamit ang buong lakas para itaboy ang mga ito at bawiin ang kamera. At nagpatuloy sa pagtakbo ng mabilis, dumating si Kizu sa isang hukay at napansin na lumitaw na ang Black Moon. Dumating ang mga demonyo, kaya napilitan si Kizu na ipikit ang mga mata at tumalon sa malalim na hukay na puno ng misteryo. Pagkatapos, bumagsak siya sa isang madilim na lugar na parang mundo ng mga patay. Habang dahan-dahang naglalakad, natapakan niya ang isang karatula.
Kinuha niya ito at nakita ang nakasulat na Isogwanmun, ang pasukan sa mundo ng mga patay, kaya nagpa siya si Kizu na magpatuloy. Dumating siya sa isang gubat at nakita ang isang nagliliwanag na pintuan, kaya pumasok siya roon. Sa bahay, si Hanbom at dalawang kaibigan ay gumawa ng maraming hadlang at nagbitay ng mga anting-anting para pigilan ang mga demonyo na makalapit kay Hanbom. Pumasok ang tatlo sa The Midnight Studio para magtago. Hiniling ni Hanbom kay Jiwon na maghanap ng ibang lugar para sumilong, pero kinuha ni Jiwon ang isang punyal na panlaban sa demonyo at nagpa siya na manatili para samahan si Hanbom at protektahan ang kasintahang multo na si Sungho. Sinabi ni Sungho kay Hanbom na ipapadala niya kay Jiwon, protektahan kita hanggang dulo. Pagkatapos, sinabi ni Sungho na lumitaw na ang buwan at ang pintuan patungo sa underworld ay patuloy na gumagalaw. Sinubukan ng tatlo na harangan ang pintuan para pigilan ang mga demonyo na pumasok sa studio. Ginamit ni Sungho ang katawan niya bilang kalasag at hiniling kay Hanbom na dalhin si Jiwon palabas dahil hindi naligtas ang studio. Nang umalis ang dalawang babae, gumamit si Sungho ng punyal na panlaban sa demonyo para lumaban, pagkatapos ay nakatakas din palabas. Patuloy na nilakbay ni Kizu ang mapanganib na lugar patungo sa mundo ng mga patay, ngunit nadapa siya sa isang matarik na lugar. Maya-maya, tumakbo siya palayo sa mga itim na usok na humahabol sa kanya. Sa huli, nagpa siya siyang tumawid sa isang misteryosong pintuan. Samantala, nakasakay si Hanbom at dalawang kaibigan sa isang taxi at sumapi si Sungho sa driver. Hiniling ni Hanbom kay Sungho na alagaan si Jiwon dahil hinintay sila ng mga demonyo dahil sa kanya, kaya kailangan niyang mag-buy-time. Sinabi niya, hindi ako pababayaan ni Kizu na mamatay. Magkita tayo sa studio pag umaga. Pagkatapos, tumakbo si Hanbom para iligaw ang mga demonyo. Habang tumatakbo, nadapa siya at kinuha siya ng mga demonyo. Ginamit niya ang tungkod na panlaban sa demonyo, pero hinagis ito ng isang demonyo. Sa Lunes, natagpuan ni Kizu ang lugar kung saan inilagay ang kamera noong daan-daang taon na ang nakalipas. Balak niyang ibalik ang kamera, pero lumitaw ang emisaryo ng mundo ng mga patay at sinabi, isang buhay na tulad mo ang nangahas pumasok sa mapanganib na lugar na ito. Hiniling ni Kizu na ibalik ang kamera para tapusin ang sumpa ng kanyang angkan at ni Hanbom. Tanong ng emisaryo, paano ka babalik? Ang ninuno mo ay nakabalik dahil sa kapangyarihan ng kamera. Kung iiwan mo ang kamera, matatapos ang sumpa, pero hindi ka makakalabas dito. Kung dadalhin mo ang kamera, makakabalik ka sa dating buhay, pero mamamatay ang babae. Tanong ni Kizu, totoong Diyos ka ba? Bakit mo ginagamit ang buhay ng iba para maglaro? Hinagis ng emisaryo si Kizu at hiniling na pumili buhay o pagliligtas. Nagpa siya si Kizu na ibalik ang kamera sa orihinal na lugar, naalala ang sinabi ni Hanbom, palagi tayong magkikita bukas. Pagkatapos, nagsimulang gumuho ang lugar, kaya tumakbo si Kizu ng mabilis. Nadapa siya sa isang matarik na lugar at naalala ang imahe ni Hanbom. Pagkatapos ay hinimatay si Kizu sa mga durog na bato. Si Hanbom, na kinokontrol ng mga demonyo, ay halos sumuko na dahil sa kawalan ng lakas, ngunit biglang lumitaw ang isang protektibong bilog na nagpawi sa lahat ng demonyo. Napansin ni Hanbom na nawala na ang peklat sa kanyang braso, kaya napagtanto niyang nagtagumpay si Kizu. Kinabukasan, sabik na naghintay si Hanbom at Jiwon kay Sungho para sunduin si Kizu, ngunit malungkot na bumalik si Sungho ng mag-isa, umiiling. Umiiyak na tinanong ni Hanbom na saan si Kizu. Sabi niya babalik siya para makita ako. Isang taon ang mabilis na lumipas at pinanatili ni Hanbom ang kanyang opisina ng abogado sa dating lokasyon. Dumating ang ate niyang si Sumi, dala ang isang magasin na nagtatampok kay Hanbom sa pabalat bilang abogado ng buwan. Biglang pumasok ang isang lalaking kliyente para magpa-picture, ngunit sinabi ni Hanbom na wala ang may-ari ng studio, kaya umalis ang kliyente. Pinanatili ni Hanbom ang workspace ni Kizu. Samantala, bumalik si Naze, ang asawa ni Manamgu, sa kanyang paboritong trabaho bilang tour guide. Sa araw na iyon, sinalubong ni Naze ang isang grupo ng turista sa paliparan at nakita si Minhoon, ang may-ari ng flower shop, na may dalang bagahe. Nagkailangang magkita sila at nag-usap. Binanggit ni Minhoon ang dati niyang imbitasyon kay Naze na sumama sa Germany. Nagpasalamat si Naze dahil sa kanya naayos niya ang kanyang damdamin. Pagkatapos, umalis si Naze para magtrabaho, hiniling kay Minhoon na maging malusog at nagkamay sila. Marahil makakahanap si Naze ng ibang magpapasaya sa kanya, hindi ang lalaking may mahabang buhok na ito. Si Minister Lee Hyun-on ay hinatulan sa korte dahil sa malalang paglabag sa etika ng isang opisyal ng batas at hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Sumigaw siya, iginiit na wala siyang kasalanan at tumingin kay Hanbom. Si Sungho naman ay nagbukas ng klase para turuan ang mga multo kung paano sumapi sa tao at sumulat ng isang aklat ng kasanayan. Ipinakita niya ang paglipat ng mga gamit sa harap ng mga estudyante. Biglang pumasok ang gwardiya ng gusali, naalala na pinatay niya ang ilaw, kaya sumapi si Sungho sa gwardiya. Binuksan ang ilaw, at bumalik sa kanyang katawang multo sa gitna ng papuri ng mga estudyante. Tinanong ng isang babaeng estudyante ang tungkol sa singsing sa hinliliit ni Sungho, at sinabi niyang suot niya ito ng mahigit 400 araw, isang pares na singsing. Si Jiwon, na ngayon ay assistant na, ay laging kasali sa malalaking proyekto ng kumpanya. Nangako ang team leader na muling pag-usapan ang sahod ni Jiwon. Hinangaan siya ng mga katrabaho dahil siya lang ang nakaligtas sa posisyong sinumpa ng multo nang walang anumang problema sa trabaho. Natanggap ni Jiwon ang text ni Sungho, inaanyayahan siya sa lihim na sulok para mag-date sa kumpanya.
Sa hagdanan, isang batang babae ang may dalang birthday cake, kumakanta ng pagbati sa kaarawan at pagbubuni sa promosyon ni Ji-won. Sinabi ni Sung-ho na na-late siya dahil sa klase, kaya sumapi siya sa batang babae, at inayang kumain ng fried chicken at uminom ng beer para magdiwang pagkatapos ng trabaho. Si Han-bom naman ay nakaupo sa isang higanting Ferris wheel, inaalala ang mga alaala kay Kizu mula isang taon na ang nakalipas. Kumuhanan siya ng larawan at ipinadala kay Kizu, at madalas siyang magpadala ng mga mensahe sa kanya, ngunit walang sagot. At ang imahe ng kasintahan ay laging nasa isip ni Han-bom. Sa madilim na lugar, ginigising si Kizu ng isang tao na nagsasabing, "Tito, kung hindi ka magigising, magkakapilay ang bibig mo." Nagising si Kizu at napagtanto na ito si Im Jun-hee, isang dating kliyente ng The Midnight Studio. Nang magtaka si Kizu kung buhay pa siya o patay na, sinipa siya ni Jun-hee para maging alerto. Pagkatapos ay hiniling na sumunod dahil siya ang magiging superhero ni Kizu ngayon. "Bilisan mo, Tito. Sabi mo gustong-gusto mong makita ang isang tao." Dinala ni Jun-hee si Kizu sa isang lugar na puno ng mga alitaptap, pagkatapos ay sa isang pintuan. Hiniling ni Jun-hee na gawin ni Kizu ang simbolo ng apoy ng Diyos ng tubig para mabuksan ang pintuan. Bagamat nag-aalinlangan, sinunod ni Kizu ang gabay ni Jun-hee at nabuksan nga ang pintuan. Sinabi ni Jun-hee na ito ang regalo niya sa kaarawan para kay Kizu. Lumingon si Kizu para magpaalam kay Jun-hee bago tumawid sa pintuan patungo sa mundo ng mga buhay. Samantala, naglakad pa uwi si Han-bom sa gitna ng makapal na niebe, patuloy na nagte-text kay Kizu para itanong kung kailan siya babalik. Biglang narinig niya ang boses ni Kizu, ngunit nagpatuloy siya sa pagpasok sa bahay at nakita si Kizu sa harapan niya. Akala ni Han-bom ay guni-guni lang ito, pero sabi ni Kizu, "Napatagal ang pagbabalik ko, at niyakap siya." Ang init mula kay Kizu ay nagpaliwanag kay Han-bom na hindi ito guni-guni. Umiiyak siyang nagtanong, "Bakit ngayon ka lang bumalik?" "Sobrang namiss kita." Binigyan siya ni Kizu ng halik at sinabi, "Sobrang namiss din kita," at nagbigay pa ng matamis na halik para sa muling pagkikita. Nag-usap sila at binigyan ni Kizu si Han-bom ng sapatos na kapareho ng ibinigay niya dati. Hiniling na samahan siya sa lahat ng panahon ng taon. "Gusto mo bang mag-dart date tayo?" Sabi ni Han-bom, "Gustong-gusto ko," at naghalikan ulit sila. Dumating si Sung-ho, tumakbo at hinagkan si Kizu sa pisngi ng paulit-ulit. Dumating din si Ji-won, masayang binati si Han-bom, at tinanong kung hinagkan ni Sung-ho si Kizu, na nagpangiti sa dalawang lalaki. Pinagalitan ni Kizu si Sung-ho dahil ginastos nito ang halos lahat ng pera sa kanyang card sa loob ng isang taon. Pagkatapos, nagtipon sila sa harap ng modernong kamera para kumuha ng larawan ng muling pagkikita. Sumali si Sung-ho kahit hindi siya makikita sa larawan at ginamit ng multong si Nam ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang kamera. Bumalik sila sa simpleng buhay tulad ng iba. Isinara na ang The Midnight Studio para sa mga multo. Dito natapos ang pelikula. Salamat sa inyong pagsama hanggang sa wakas. Magkita ulit tayo sa ibang video natin. Mag-review kayo, ha?